Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, upang makahati kayo sa kagalakan ko, at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo, gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na higit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at mananatili ang inyong bunga. Sa gayon, anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay pagkakaloob sa inyo. Ito ang inuutos ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa araw na ito, ginugunita po natin ang kapistahan ni Apostol San Matias. At kung babalikan po natin ang kwento ni Jesus, si Apostol San Matias ang pumalit kay Judas Iscariote. Siya ang pumalit sa apostol na nagkanulo kay Jesus. Siya ang pumalit sa apostol na unang pinili ni Jesus na si Judas Iscariote. Pero ganun pa man mga kapatid, sa pagdiriwang natin ng kapistahang ito, magandang balikan kung paano nga ba pinipili ni Jesus ang mga alagad. Tandaan natin ang mga alagad na pinili ng Panginoon ay hindi naman talaga mga prominenteng mga tao. Mga simpleng tao. Pero tandaan din natin ang proseso kung paano pinili ni Jesus ang 12 alagad. Tandaan natin bago niya pinangalanan ng mga 12 apostol, siya ay nanalangin. At sa buhay ni Jesus, bago siya gumawa ng mga matitinding desisyon, malaking desisyon sa buhay, siya ay nananalangin. Bakit? Dahil kailanman ang buhay ni Jesus ay laging nakaugnay sa Diyos Ama. Lahat ng ginawa ni Jesus ay laging nakaugnay at sumasalamin sa Diyos Ama. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, magandang tingnan sa mga bagay ba na ginagawa natin sa ating buhay, sino ba ang nasusunod? Tayo lang ba? O sinusunod din natin ang kagustuhan ng Diyos? Kapag tayo po ba ay gumagawa ng pagpili sa buhay natin, humihiling pa ba tayo ng gabay sa Espiritu Santo upang piliin ang kagustuhan ng Diyos? O ang mas namumutawi ay ang kagustuhan natin? May mga pagkakataon na sa buhay natin, mas namumutawi yung kagustuhan natin.
Pero hindi natin minsan napapansin, oras na minsan sinusunod natin yung kagustuhan natin, minsan nadadala tayo nito sa kapahamakan. Minsan nadadala tayo nito sa pagkakasala. Pero oras na ang sinusunod natin, mahirap man, pero ang sinusunod natin ang kagustuhan ng Diyos, naniniwala ako na ito ang pinakamagandang pagpili. Dahil ang pagpili dapat natin bilang mga Kristiyano ay hindi dapat malayo sa Diyos. Bagkus ang mga pagpiling ginagawa natin sa ating buhay araw-araw, dapat laging nakaugnay sa Diyos. At ang mga taong pinipili ang Diyos ay ang mga taong tunay na pinagpapala. Kaya nga mga kapatid, kung si Jesus sa kanyang pagkatao, ang kanyang pagpili, ginagawa niya sa panalangin. Ibig sabihin, kailanman hindi niya inalis sa kanyang puso ang Diyos. Kaya siguro mga kapatid sa araw na ito, magandang tingnan po yan, na ang pagpiling ginagawa natin sa ating buhay, hindi lamang pagpili dahil gusto lang natin, bagkus nawa yung pagpili na ginagawa natin sa pang-araw-araw na buhay ay laging nakaugnay sa kagustuhan ng Diyos. Dahil ang kagustuhan ng Diyos ang pinaka maganda. Ang kagustuhan ng Diyos ang pinakakaaya-aya para sa atin. Mahirap man siya minsan tanggapin, pero mapapansin natin sa dulo nito, mapagtatanto natin, oo nga, ang kagustuhan ng Diyos, mahirap man, minsan masakit man, minsan madadapa man tayo, pero ito ang pinaka maganda. Dahil alam ng Diyos ang makabubuti para sa atin. Alam ng Diyos kung ano ang tama para sa atin. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, sa tulong po ni San Matias na isang apostol ng Panginoon, tayo pong lahat ay pinapaalalahanan na ang buhay natin ay kaugnay sa Diyos. At kung tayo ay kaugnay sa Diyos, dapat sa mga desisyon at pagpili na ginagawa natin, huwag tayong mag-atubiling humingi lagi ng tulong sa Kanya. Amen.